Real Me, This Is My Life. Chapter 5, Episode 8. Hindi na ako bumalik sa palayan, natatakot na ako. Minsan gagabihin pa kami pag-uwi. Baka may mag-aabang sa amin. Naghanap na lang akong ibang pagkakitaan. Hindi kalayuan sa bahay namin. May naghahanap ng babysitter. Pumayag naman si mama nung sinabi ko na mag-babysitter na lang ako. Sanay naman akong magbabantay ng bata kasi marami akong maliit na kapatid. At uuwi din naman ako sa gabi sa bahay. Pupunta ako sa kanila 6 or 7 o'clock sa umaga at uuwi din ako sa gabi before 6 or 7 o'clock. Malapit lang, nilalakad ko lang. Pero madilim ang daan pag gagabihin ako umuwi. Negosyante silang mag-asawa. May pwesto sila sa palengke. Nagtitinda sila ng mga damit. Kailangan nilang babysitter daw. Kahit na may housemaid naman sila. Gusto nila na may magbabantay sa kanilang anak. Ang housemaid nila maglalaba, maglilinis at magluluto. Kasi silang dalawa nasa palengke pareho buong araw. Ang sahod ko noon 50 pesos sa isang buwan. Malaki na yan para sa akin. 13 pa lang ako may sahod na. Masaya ako at baka makapag-ipon. Kahit konti. Pero mas malaki ang kikitain ko sa palayan. Pero lang takot na akong bumalik doon. Minsan mababawasan din yung ipon ko kasi nagbibigay ako kay mama. Lalo na pag alam kong may problema na naman sa pera, hindi na naman magkasya para sa amin. Yung kita nila nararamdaman ko yan at hihingi naman talaga si mama sa akin. Kaya yung naipon ko laging nababawasan. Sa susunod na pasukan sa school, wala pa akong ipon. Hindi rin ako nagtagal doon. Bilang isang babysitter, umalis ako. Hindi ko nagustuhan ang ginawa at kilos ng amo kong lalaki. Umuwi kasi muna yung housemaid nila sa kanila. Isang araw lang naman. Ako lang mag-isa sa bahay nila, nagbabantay ng kanilang anak. Akala ko gabi nang uuwi ang mag-asawa, pero si lalaki maagang umuwi. At iba yung kinikilos niya, hindi naman umuuwi pag nandyan yung housemaid nila. Nagpapaalam ba naman sa akin na maliligo daw siya? Kaagad akong kinakabahan. Kararating lang niya maliligo kaagad. Di man lang muna nilapitan anak niya natutulog. Di nagtanong kung okay ba anak niya, at inutusan pa niya talaga. Akong aabutan ko raw siya ng tuwalya. Itutuloy ang hindi inaasahang sumusunod.